na ba yung outline? Sineshare screen na ba? Habang ano? Start na tayo. Hello? Sige. Naka-live na pero wala yung outline. Yung kanina habang nasa ako, dapat hinanap na yung to outline saka yung bukas na outline. Nakikita naman sa yan sa series para hindi totally Sabihin nyo kung maingay ang electric fan. Maingay. Berna, ito maingay set outline at nang hindi mawala si mama mo sa OBS. Si Simon di pa pumasok. Hindi naman nagbiyahe si Simon tsaka si Enoch. Wala sila. Lahat sila baka mayroong nag-saturation yan sila. Hindi pa ngayon. Alam ko ngayong Sabado sila. May dedication sila kanina wala pumasok. PM mo lang kay Menan na hindi pumasok si Simon tsaka Enoch. Kahit nga yung picture ko, tinatapos. So, PM mo, hindi pumasok. Last minute na saka gagawin. Okay, opening prayer tayo kahit na walang record. Nakaserye na yan. Si Jason Gabrola pakipasok dito tsaka si Paul Bautista tsaka Leo Millanes.
Opo. Kung friend nyo, pakipasok na lang. Kahit walang record. Yung tinuro ni Jason ba gusto nyo tanungin? Sige po, mag-opening na po ako. Okay. Sige po. Yes Lord, maraming salamat po sa pagsisimula po ng aming gawain. Maraming salamat din po sa bawat isa na nandito at ang nawa at bawat isa ay makapagtanong po at may tanong po nila yung gusto nila itanong. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tanong na. Ate, comment. Yata naka-ano. Hindi ako ibalabas. Yung mga tanong scribe ninyo, tanong lang naman eh. So, mag-record ako sa audio. Para i-PM nyo sa akin yung mga tanong. Ako, Sino pala eh. bebe pa lang lang. So, yung magsabi rin kayo kung nag-live na kayo, okay? Naka-live So, na. naka-live na? Oo, naka-live. Hindi na mag-record. Sa serye. Kaya lang Dapat yung outline, paki-share screen na, no? Pangit yung makikita lang eh, no? Nakikita lang eh. Naka-share screen na yung token sa outline na. Naka-share screen. Ayan, nasa muna. Pantayin na lang, no? Kung sino yung nag-ano, Nasa susunod ko na. pwede nyo gawing 2 column para makita yung kasunod. O sige, baka may tanong kayo kahit sa turo ni Jason Gabrola, no? Ito dapat nadagdagan na to eh. Kaso, hindi ko alam kung alam nyo na lahat to eh. So, siguro magro-ronda tayo kung alam na ninyo yung lahat. O alin yung hindi nyo alam. 2 lang sabihin yon. Alam nyo na lahat tas kung hindi nyo alam lahat, alin yung hindi nyo alam. Kung wala pang nagtatanong ha. Mauna na pa ako magtanong. Sige. Pakiscribe ha. Subscribe mo. Pakiscribe. Kung ano yung tinanong, i-abante nyo yan. Tapos yung series outline, pakihanap na lang. Andyan lang yan, nakapost eh. O sige na, share screen nyo yan yung isa. Iba naman mag-share screen. Cellphone lang yan. Tanong na. So, Si Zoe po, ako po magtatanong. tanong ka na, dali, sabihin mo na. Yung tanong ko po, anong Talaga. halagaan ng Malakay 456? Ang kahalagahan maganda, isulat nyo yung tanong. Ang ganda ng tanong. Kasi sa ibang church, parang ayaw na nila pag-aralan eh. Ang Malakay 456 ay kumpara kay Brother Barnum yung progressive. Mahalaga bumalik yung puso natin sa progressive. Yung puso ng magulang babalik sa anak kasi nag-progressive. Yung puso ng anak na ibabalik sa magulang kasi yung dating magulang progressive. Whether yan ay magulang ng Israel o magulang ng church, apostolic church. So, nawala yung pagka-progressive nila naging Nicolaita, naging lukewarm. So, nakikita natin sa mga churches yan ngayon. So, ang kahalagahan niya, yung pagbabalik ng puso. So, sige, baka may dagdag tanong kayo.
Isa si Barbanam pumapel dyan. Pero lahat ng Star Messengers pumapel dyan. John the Baptist pumapel dyan. At yung 2 prophets papapel dyan. O sige, next question. Eh, Ako na po. teka muna, Dalaga. Para maano. Paano itatagos ba, Francis, yung Malakay 4:5-6 ngayon dun sa aspeto ng hukom na inaano natin ngayon ginagawa? Progressive yung hukom. Yung tinuturo natin sa hukom ngayon, yung offensive hukom, para ma-train maging progressive kasi sa traditional hukom, may hukom din yung traditional, hindi maabante. So hindi lang hukom ang term mo. Tawagin natin progressive hukom kasi kahit hindi nila alam ang term, may hukom din yung ibang church. May hukom din yung ibang church. May pagkabereyan din sila kaso kapos, tumigil. So ang mas magandang term yung hukom na progressive. Ang puso ng binabalik sa Malakay yung progressive. Ang gusto ko sabihin, ang Malakay hindi lang yan ngayong end time, no? Parang nakafocus lang kay Barbanam. Ang Malakay nangyayari yan kahit sa ibang ages. Yung pagbabalik nila sa Bible. So part ng Malakay ano yan. So all Stars Messengers may gift yan ng back to the word. Yun. Kaya nga 7 thunders 7 angels. Bawat isa dyan mayroong mensahe back to the word. Yan. So yung term ng protestante back to the word, katulad din niya yung progressive. Yan. Kasi ang tunay na back to the word ay magiging progressive. Hindi ka magni-Nicolaita, hindi ka magiging kung ano lang abot. Si Jason na ipasok niyo na. Sana naririnig ni Jason to. Ano? Bawal na bawal dapat yung maglilibang lang sa oras na yan. Kung walang emergency, walang manufactured emergency, i-assert mo kasi may utang na dote. Kayo may utang na dote sa Diyos. Yung anak niyo may utang na dote sa Diyos. Sa inyo at sa inyo. Dapat huwag ka mag-relax sa paniningil. So, ayaw pumasok, sarado. Pero si Barleon, diyan sarado pa. Imbitahin nyo rito. Si Paul Bautista, sana i-add mo na. Ako na po. Sige, next. Ako po, ang tanong ko po, ano yung kahalagahan ng new name sa Old Testament, tapos New Testament, tapos sa panahon natin, tapos kailan tayo magkakaroon ng new name? Okay, bago ko sagutin, sana isa man lang sa inyo paki-share. Kung walang kapatiran gumagawa, at least pamilyang Barcenas na. Naka-share na po ako, naka-share screen na po ako. Nung Yung sa name, revelation of the new name, opo. Hindi ko lang nakita, no? Okay. Sige, kung sino man yung nag-OOBS, palakihin nyo yan, yung dalawang yan. Okay? Palakihin mo sa, yan na, nawawala. Pumasok sandali, tas nawala. Ang kahalagahan ng new name, nandun sa outline. Ano makita nyo yung outline? Shortcut lang tayo dito. May literal na taong ginagawang yun, binibigyan ng new name. Pero yung epekto niya, parang born again niya, bagong tao ka. So yung hindi literal na new name, yung type and shadow niya, yung hidden mystery niya, magkakaroon ka ng bagong pagkatao, bagong ministry, bagong layunin sa buhay, bagong pag-iisip, metanoia, bagong misyon, no? Bagong purpose in life, bagong pananaw. Magbagong pananaw mo. Bagong ugali, bagong asal. Dati Nikulok, ngayon Berean. Zelos Berean. Si Shem, hindi na niya ginagamit yung pangalang Shem. Meron siyang bagong pangalan. Yung bagong pangalan niya,
Walang tandaan yan. Walang record. Kasi bigay ng Diyos. Yan yung bagong bansag sa'yo. Ikaw ay Pedro. Hindi naman niya pangalan Pedro eh. O sa Aramaic, Kapas. Cepas. Kapas. So, sa Bible, maraming halimbawa ng nagkaroon ng bagong pangalan. Jacob naging Israel. Jacob dati mananamantala. Ngayon, prinsipe ng Diyos. Pag prinsipe, servant muna. Nag-servant muna siya, nagdote. Sige, yan ang new name, no? Yan type ng new name. Sige. Ulitin ko mga magulang, ha? Utusan nyo yung anak nyo. By the way, bukod sa oras na to, pwede ba kayo gumawa ng ganito? Dapat. Kasi, itong ginagawa natin ngayon, hindi lang to gawain. Ito ay pattern, no? Anong gagawin nyo sa bahay nyo? Kumari nga araw-araw eh. I believe, may anointing na naramdaman nyo ang pamilya ni Jerry. Kaya, sanay na sila magtanong. Yung nga lang, ikalat nyo pa sa iba yung anak. So, surely, mainggit ka. Sino pa? Mainggit kayo doon sa ibang pamilya, mainggit kayo. Ilang pamilya nandito. Yung iba, madalang magtanong. Okay? Yung tanong nyo sa puso nyo, yan ang ticket ninyo. Kunwari, sasakay kayo sa barko para makatakas sa bulkan. Ang ticket nyo lang, ano yung tanong mo? O yan lang ang ticket nyo. Of course, stepping stone lang yan. Siyempre, simula lang yan na gusto nyo makilala ang Diyos. Okay? O sige. Ako, Brother F. Ako, Brother F, may tanong. Okay. Joseph po. Subscribe nyo yan, ha? Yung tanong ko po, di ba si Melchizedek, yung dati niyang name, Shem. So, si Shem po, di ba, meron siyang talaan ng lahi, meron siyang tatay at nanay. Bakit nang dumating na naging Melchizedek siya, sabi sa Hebrews 7:3, he is without father and mother. Kasi pag ikaw ay born again, hindi ka na anak ng Diyos dahil sa magulang mo. Pag ikaw ay tumanggap ng oath, naging Berean, anak ka dahil ikaw ay Berean. Dahil ikaw ay napaabot sa Diyos, sumunod sa Diyos. So nung Shem pa siya, katulad ng Aaronic yan. Under ka sa magulang mo, under ka sa pamilya mo, diba? Kung ikaw ay magulang, type yan na yung anak mo ay independent na. Kunwari, literally si Shem, pinoproblema pa ba niya anak niya nung Melchizedek na siya? Hindi na, kasi ang anak niya nagsihayo na. Nagkaroon na ng sariling pamilya. Ano sabi sa doon? Humayo kayo at magpakarami. Itong humayo at magpakarami, ang type niya, kung yung anak niyo matured Berean na. Yung anak niyo may hinahawakan ng DVBS, Bible Study, o isang church, o outreach. Yung sasabi ko, yung ibang end time, nagtagumpay dyan. Halimbawa yung pamilya ni Franco Togonon. Lahat ng anak niya naging pastor. Isang anak, isang lokal. Doesn't mean ligtas na yan, ha? Ibig sabihin, may parting tama sa ginawa nila. Of course, kailangan pa rin maging Berean. So, yan yung kailangan natin gawin. Yung Shem to Melchizedek, type din sa atin, PTA, no? Na meron pa tayong anak na hilaw, katulad ni Job, hilaw pa yung anak. Siya pa, inaako pa niya. Dapat mahigpit na training yan. Hindi ka pa Melchizedek dyan. Hindi ka pa graduate dyan. Assert pa lang, ayaw mo pa gawin eh. Labanan mo yung laman mo na gusto mag-baby. May nag-repeat bulong pa kay Zoe. Wala nang pumansin kay Eke, wala nang nanawagan, wala nang papaalala. Pamilya na lang ni Jerry, pero yung ibang pamilya, hindi kayo nag-aalala.
Kahit nga malalaki ng anak, dapat mag-alala kayo kung nagtatanong. So, from Shem, hindi lang to si Jesus Christ, ha? Natapos na yung training niya, graduate na siya. Tayo rin. Dati, Aaronic, Levitical tayo, pero pag naging Melchizedek ka na, kumabante ka na na yung anak mo graduate na. Kaya pwede ka na mag-progressive ministry ng tuluyan. Anong ginagawa ni Melchizedek? Umiikot siya, nasabi sa Hebrews 7. He's able to save them to the uttermost. Dumadayo na siya sa ibang lugar. Di ba? Kailangan natin dumayo. Pero yung anak, yung pamilya niya, safe na. Di ba? Ganun din. Kailan dumayo tayo, yung anak natin hindi pa safe, isama natin sa dayo. Ipadayo natin. Kaya yung mga type, no? So, walang ama, walang ina kasi hindi ka na anak ng magulang mo. Anak ka ng Diyos. Kaya walang ama, walang ina. Walang tandaan ng lahi kasi anak ka ng Diyos. Hindi ka na nakasalalay sa magulang mo. Hindi na kailangan ng assert. Kusa na. Kusa ng Berean. Diba? Sige. So sana makita nyo yan at i-apply nyo sa buhay nyo. Kasi may hidden mystery rin yan patungkol sa PTA. Ang nakita lang nila ay maling Godhead kay Melchizedek. Kung may tama mo yung God kay Melchizedek, hindi pa yan tapos. Yung tamang God kay Melchizedek, papunta kay Jesus Christ, patungkol pa yan sa atin. Tapos tatamaan yung PTA natin. Ang daming hidden revelation dyan. No? O sige. So sana yung nasa outline, nawala na yung outline dito. Yung nasa outline, dapat ipakita niyo yung Melchizedek habang may nagtatanong dyan. So magtanong kayo until, dapat nga madagdagan na yung outline. Kaya, Sir Francis, yung alamin nyo, tanungin nyo yung hindi nyo alam dyan. Okay? Sige. Sir Francis, Sino yung dito? sa akin po automatic po na mawala po yung share screen. Ipaalala mo kay mama, si mama nawala rin eh. Kahit yung iba mong kapatid, patulong lang, no? Kahit ibang kapatid ang rekrutin mo. So tulong tayo. Busy ba kayo sa tanong bulong? Busy ba kayo sa utos ng tanong? Kung hindi, kung mag-iisa lang kayo, kung patulong share screen. Brother Jose. Tanong ako. Sana si Jaya mautusan mo, no? Okay. Utusan ko sila magtanong yung Dapat may parusa ka pag hindi sila gumawa ng tanong. Okay. Tanong ko kasi sa punto eh. Kasi natuwera kasi na iba lang mga pastor na hindi na kailangan ng training ng mga anak. Kasi once na malampalataya sila, kasama na yung anak na maliligtas. Mayroon ka bang verse na ibibigay dyan? Mga ganyan na kailangan train up a child in the way that he should go. pag malampalataya kayo pag-utang, kahit hindi malampalataya yung anak, ligtas ba sila? May nagtuturo ng ganon? Pag hindi malampalataya yung anak, maliligtas sila? Sinabi ni Pastor Ulan yun, namatay si Kwali, sa Oli Badrujik eh. Sinabi niya yun. Ganito yun. Kung baby ang anak mo namatay, tas ikaw faithful, pwede. Sasagutin ng Diyos yan. Pero kung wala kang ka-training, tinatamad ka mag-train, no? Gusto mo iligtas na lang sila ng Diyos. Mali. Nasa Bible eh, di ba? Hahampasin mo, ililigtas mo yung kanyang kaluluwa sa impyerno. Train up a child in the way that he should go. Ephesians, nurture and admonition. Yung admonition, sharing yan, wala pa. Yung nurture, sana, sa Tagalog, pagsasanay. Yung nurture, nandun yung pamalo. Halimbawa kasi doon ni Pastor Ulan. Hello, Brother Rep. Halimbawa kasi doon ni Pastor Ulan, matagal ko na talong kalimutan eh. Hindi naman to mo kasi kahit marinig to ni Pastor Ulan, talagang sinabi niya na sabi niya na kasi parang yun natuloy niya sarili niya eh, na pag mo sa mga papaya, sama na yung mga anak pag-isa mo. Parang wala lang training. Tutul. Pa-type mo nga kay Betcha o sa iba yung
Nasa yung labas tanong. ako ba? Nasa labas ako. Nandito na yung pasahero ko. Umaya lang. I-PM mo, i-type mo. Pero kung pwede ka magpaalam sa pasahero mo kung pwede ka sumali sa question answer. Kung gusto mo lang magtanong. Ma'am, makaka-istorbo ba ako pag magtanong ako? May tanong lang ako sa online, ganyan. Yun. So, paalam ka kung pwede. Kung hindi, type mo lang. No? So, sino yung nakarinig sa paliwanag sa tanong ni Barose bago na wala? Hello? Pwede, meron ba nakikinig? Tumulong na naman kayo. Kasi putol-putol sa akin eh. Putol-putol. Sino yung nakikinig? Putol-putol din po. Putol-putol. Naintindihan. Ano yung Okay. Kahit putol-putol, may naintindihan ba kayo kahit konti? Ang sabi niya kasi, ang turo daw po ni Pastor Roland na kapag basta mananampalataya yung magulang ligtas yung anak. Yun lang. Kasama na yung mga anak, damay na. Ganito yun. Ito yung tamang unawa sa term na yan. Pero maring iba yung unawa niya eh. Kasi may nakasulat Pag mananampalataya ang magulang, Sir Francis, may nakasulat sa Acts 16 ba yun na pagka ang may isang mananampalataya sa bayanan, buong pamilya maliligtas, di ba? So paano ba yan? Mamaya, papaliwanag ko yan. Parang Papaliwanag doon yata yan nakukuha eh. Okay. Yung ginamit na rin ng ibang end time yan, no? Narinig ko na yan eh. Yung nga lang, mali ang interpretasyon, no? Hindi sasalungat yung interpretasyon sa mababasa sa Bible na kailangan mong i-train. Hindi yan sasalungat. Pag sinabing mananampalataya magulang maligtas yung anak, kasi yung mananampalatayang kumpleto sa message of the hour. Pag sinabing message of the hour, kung ano man panahon inabot ka, sundin mo yung progressive na training na abot mo. Okay? Kaya, ligtas yung anak mo kasi sinunod mo yung progressive na training. Tignan mo, ito hidden revelation kay Job, ha? Hindi niya inassert, hindi niya training. Pinahintulutan ng Diyos mapatay. Di ba? So, nung umpisa, pinagbibigyan lang ng Diyos na akuin niya. Pero isang araw, mawawala rin. Hihingin din ng Diablo. Yung hindi mo na pwede pigilan yan, ha? Wordly yan, kaya kailangan paluin na yan. Yung magulang na nagpabaya, kahit na banal yung magulang na yan sa sarili niya, pero bagsak sa PTA, may parusa yan. So, sa harapan ng Diyos, sa hustisya ng Diyos, hindi niya pwede pagtakpan yan. Sige, pwede mo nang galawin yung mga anak o galawin yung katawan yan. So, dito tayo sa Acts 16. Sabi doon, maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Yan yung jailer. Ano sa Tagalog yung jailer? Tagalogin nyo nga yung jailer. Yung bantay sa kulungan. No? Yung bantay sa kulungan, Bantay pinto. yan ba yung nakalagay sa Tagalog nyo? Bantay pinto? Hindi, kumano. Pakicheck nyo nga sa Bible. Nag-invento ka pala, kala ko nabasa mo. So bantay sa kulungan, sabi maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Kung lalaliman mo, ito hindi na spoken word natin ito, hindi to letra por letrang nakasulat. Spoken word na to. Francis, maliligtas kasi may ipapagawa yung magulang. Maliligtas talaga lahat kasi may ipapagawa. Tama ka. Hindi pabaya yung magulang. Yung tunay na ligtas, sisikapin niya, yung tunay na berean, sisikapin niya tumago sa LCMPTA, Progressive Ministry. So itong jailer, meron nga hindi patas yung pamilya na walang training to, pero ang sipag-sipag niya magparami ng miyembro, no? Mapapagod lang yan. O pwedeng dumami ang miyembro. Pero alagain, di ba? So, kung natanggap ng jailer yung tunay na mensahe, hindi yan magiging pabaya sa pamilya.
meron yan training. Hindi yan mazizero. So, si Marjorie, halimbawa, yung halimbawa natin, sariling diskarte siya noon, kaya may mga anak na nawala na. Tumigas na yung puso. Nanghina na siya. Pero, dahil may pagsisisi siya, humahabol siya ngayon, meron pa siyang nautusan na anak ngayon. O baka yung apo dyan, ma-train. No? So, mahalaga, makapagsisi, makapaghabol. Tulad ni Job, I believe nagsisi rin yan. No? Hindi na napag-usapan yung PTA kay Job eh. So, sa atin revelation yan. Para lang sa atin yan. Okay? Sa atin na nakakaintindi sa PTA. So, yung iba, hindi na nila maintindihan. No? Hindi ko alam ang dahilan ni Claro na may kasalanan daw si Job. Pero hindi siguro PTA yan. No? Gusto ko malaman eh. Nalimutan ko na kasi. May makaalala sa inyo. Pinitch na niya yan eh. So, hindi sasalungat sa nakasulat yung na maliligtas ang iyong sambahayan. Pareho din sa sa unang statement niya. Pag manampalataya, maligtas ang anak. Hindi yan yung parang tiway lang tapos wala kang gagawin. Yan ay yung tunari namatay yung anak mo, baby pa, pero masipag ka. Pag inabante ng Diyos yung alternate history, alternate reality na kung nabuhay ang anak, ititrain na mahigpit, pwedeng tuparin ng Diyos na iligtas pa rin yung anak. Parang natuloy pa rin yung alternate history na yan. Kunwari, wala na siya ibang anak, nag-train ng ibang pamilya. O ang iba niyang kapatid, trainin niya. So, sasagutin na rin ng Diyos yung iba. Di ba? Yan yung wala kang ginawa. Dahil may special circumstance. Yung kaya mo mag-assert, ayaw mo mag-assert. May parusa yan. Kung maliligtas yan, pasunog mo yung mukha sa ozone disco. Hanapin mo yung nasunugan ng mukha sa ozone disco. Isipin mo, gusto mo ba maging ganyan anak mo? Hindi literally kamukha niya, pero ganyan kasaklap na parusa. Para hanapin nila yung Diyos. Di ba? Hindi, impyerno na. Mahabang panahon na lapnos sa apoy. Sige. Brother Francis, good evening. Magtanong lang ako, parang dugtong doon sa yung pinag-usapan. Gaano katotoo na walang kaligtasan daw ang mga hintel, tayo kasama sa hintel, kung wala daw si Pablo, kung hindi sinugo si Pablo? Gaano katotoo yan? Anong pananaw mo dyan? Walang kaligtasan daw ang hintel kung wala si Pablo. Pambihira. Paliwanag nga, Brother Francis. Yan turo ni Dunka na parang ganon din unawa ni Jason. Sana nandito si Jason, no? Pero parang magtatalo kami rito. Pero kung friendly lang naman, magandang question and answer yan. Meron tayong kaligtasan ng hentil kahit lumang tipan. Kung hindi kay Pablo, wala pa si Pablo, may kaligtasan din ng hentil. Romans 2:24. 24 ba yan? Sorry. Romans 2:42. Pakicheck nga yung talata, 42 yata yan. Kahit wala silang kautusan, natutupad nila yung 14:15. Kung 14:15. Ano? Romans 2:14-15. 14:15, tama. Grabe ang memory ko, no? Lagi 42. By the way, utusan nyo lahat ng anak nyo. Kung wala silang tanong, utusan nyo sila magbuklat. Huwag nyo isipin yung ginawa nyo ganyan, tapos na yan, ha? Stepping stone lang yan, na ganyan ang gagawin nyo pag merong Brother Francis. Brother Francis. Pabasa nyo yung mga anak nyo, okay? Sinisingit ko to kasi baka akala nyo, kayo lang nakinig. Parang katulad yung turo ni Pastor Roland. Wala na kayong assert sa anak, no? Wala kayong parusa sa anak pag hindi sumunod. Parang maliligtas lang sila dahil kayo masipag. Dapat makuha niyo yung mensahe bilang manampalataya at i-implement nyo na sa anak nyo.
Kasi sayang oras ngayon, di ba? Oh. Mag-make up kayo, lagay nyo sa puso nyo, magme-make up kayo sa ibang oras. Kung hindi, kung talagang wala sila, tignan mo, yung iba walang pasok. Hindi naman nagtatrabaho, di ba? Kahit may trabaho, kaya naman. No? Tanong na mga anak, tanong na. Bar pa doon, dapat may parusa ka kung si Joe. Tanong ako, Brother F. May tanong po, Brother F. Ako muna, Brother F. Hindi pa ako tapos. Dugtong ko lang to. Alam mo, Brother Francis, Ako, David. pag sa Romans mo kukunin niyang paliwanag mo, sasabihin nila, kay Pablo pa rin yan eh. So, malinaw na si Pablo ang may statement yan. Sure yan na may kaligtasan pag si Pablo nagpapaliwanag. Alam niyo ba, yung sinulat ni Pablo sa Romans 2. Brother Francis, tapusin ko muna. Isang palusot nila yan. And then, ang isa pang palusot, pagka ang palusot nila, mali naman ang pagkaunawa mo sa context 2 eh. Oo. Tapos, pagka kay Pablo mo kinukuha, kay Pablo yan. So, walang problema doon kasi kay Pablo na yan. Pero kung kay Pedro nakasulatan yan, hindi na nila i-accept kasi si Pedro hindi naman sinugo para sa mga hintil, kundi sa Hudyo. So, yan yung mga palusot nila. Sasagutin ko yan. Tuloy ko lang yung una. Dalawang topic to, no? Yung Ebanghelyo ni Pedro at Ebanghelyo ni Pablo. Ito yung naka-convert kay Dungka nga eh. Kung naintindihan yung latag ni Dungka. Tagal-tagal na ni Dungka, wala pang nakaintindi, no? Si Lito naintindihan dahil nagsasaliksik siya dyan maaga pa. Pero kung si Dungka nagtuturo, kilalabanan yung ADHD nyo at utusan yung anak mag-take note. Nakapunta na nga dun sa church niya, wala pang utusan nag-take note, no? Nalimutan nyo na eh. Yung turo ni Dungka, parang inuulit lang ni Jason. Pero hindi kilala ni Jason masyado si Dungka. Tingin niya kay John Dungka, extreme. Baptist si Dungka, si Jason galing sa Reform. Okay. Sabi niya, Brother Francis, kilala niya, magaling daw si Dungka, sabi niya. Di, baka nag-aaral lang na tagapagturo daw si Dungka, sabi niya. Huli na yan. Kasi nung kausap ko, parang tingin niya extreme. Anyway, tuloy lang ako ngayon, no? Si Pablo, kahit yung sinulat niya sa Romans 2, hindi yan nakatanggap ng gospel. Hindi niya naturuan yun. Yan yung mga nakalipas na hentil. Basahin niya yung Romans 2:42. Kahit nga kautusan, wala sila eh. Diba? Wala silang, kahit ebanghelyo, walang narinig. Basahin niyo yung Romans 2:42. Ano yung pinag-uusapan ni Pablo? Yung mga nakalipas. Maraming pinag-usapan si Pablo na nakalipas. 2:14-15. 42 ba yung sinabi ko? Inulit ko na naman yung 42. 14-15. Yung may law in their hearts. Saan ba nanggaling itong 42 na to? Okay. Romans 2:14-15. Hindi lang yan ang talata. Marami pa iba. Pero, punta tayo hindi sa Roma, hindi sa sulat ni Pablo. Meron bang hentil na naligtas sa lumantipan? Meron. Pero, may tanong. Yung bang preach ni Jonah, wala bang ligtas dyan? Diba nagpasting, nagsisi yung yung hari, tsaka yung buong, inassert authority niya, lahat nagpasting. Hingi tawad, nagpray, iyak. Sa Nineveh. Wala bang iniligtas ang Diyos dyan? Di ba? Meron bang hentil na sumali sa Israel? Meron. Di naligtas nila. Meron bang hentil na hindi sumali sa Israel pero ligtas din? Hindi na napag-usapan doon sa lumantipan. Yan ay hidden mystery. Spoken word na lang natin ngayon. Isang talata lang sa Romans 2:14-15, alam mo, meron naligtas. Yan yung pangsagot dun sa mga sabadista eh. Kahit pala wala silang sabat, ligtas din. Di ba? So nagliligtas ang Diyos sa lumantipan. Si Nebuchadnezzar, bakit nangungusap ang Diyos kay Nebuchadnezzar? Di ba? So, alam mo ba, si Nebuchadnezzar nagsisi na nagmalaki siya,
na sarili niyang gawa, pero pinahumble down siya ng Diyos, pinapakumbaba siya ng Diyos, pinalo siya ng Diyos. Oh. So, di ba kaya iligtas ng Diyos? Ano yung tawag kay Cyrus? Kung pinahiran, siya. Pinahiran. Bakit tinawagan ng pinahiran si Cyrus kung i-impierno rin niya lang yan? Kasi lingkod din ng Diyos yan. Pero, ang mensahe niya, mababaw. Diba? Kunwari, si Cyrus gusto lang pakitang tao sa mga Hudyo. Pero yung mensahe niya, papalayain ko yung mga nabibihag. Ibong mandaragit na. So, meron sa lumang tipan. Parehong nililigtas ng Diyos yung luma, tsaka, parehong nililigtas ng Diyos yung Israel at Hentil. Noon. So, may minority sa Israel na ligtas, may minority sa Hentil ligtas. Majority, syempre, hindi. Tignan mo yung mensahe ni Confucius. Parehong-pareho kay Kristo, hindi naman sila nag-usap. Di ba nagbibigay revelation ng Diyos sa Hentil? Sabi ni Confucius, huwag mo gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Sabi ni Kristo, gawin mo sa'yo. Gawin mo isa ba ang gusto mong gawin ng iba sa'yo? Pareho lang mensahe nila. Hindi naman sila nag-usap. Ang Diyos ang nagbibigay ng pahayag. So, walang kautusan ng Israel pero parang natupad nila yung kautusan. Hindi silang sila malalim. Diba? May mensahe din sa atin yan. No? Kahit na hindi narinig yung mensahe natin, hindi naman nila sinasadya eh. Hindi nila mapakinggan dahil syempre may nangaharang. No? Pwedeng iligtas ng Diyos kung bereyan yung puso nila sa harapan ng Diyos. Pagkabereyan ng pag-uusapan natin ha. Luma o bago, kung anong inabot mong mensahe at nagtatapat ka sa Diyos, pwede ka iligtas ng Diyos, i-justify ng Diyos. You're justified by faith. Yung faith niya, revelated faith. Yung pananampalatayang may kapahayagan. Ano ba sa Tagalog yung revelated faith? Wala naman nakasulat sa Bible. Pananampalatayang may ebidensya. Faith is the evidence of things not seen. Katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Okay, so ngayon, pagdating kay Pablo, pareho lang. May naligtas sa level ng unawa ni Pedro. May naligtas sa level ng unawa ni Pablo. Kaya lang lumabas yung aral na ganyan. Kasi may ibang level. Ito yung totoo na kasi sinabi nila. May iba yung level ni Pedro, iba yung level ni Pablo. May progressive revelation nga eh. Iba pa yung level ng mga Hudyo na hindi naniwala sa Ebanghelyo. No? So, mula mababaw hanggang palalim. Pero kung alam mo yung pagkabereyan, universal yan eh, master key yan eh. Message of the hour yan eh. Then, hindi mo na kailangan maghati-hati ng tao. Ay, kailangan ito lang pakinggan mo, ito lang pakinggan mo. Kung ano yung inabot mo, hindi mo sinasadya, hindi makaabante. Inabot mo yung kamatayan, o nakakulong ka, yan lang ang abot mo, di ba? Basta hindi mo sinasadya. Nadya out, sino hindi nananadya. Okay? Kung hindi nila sinasadya, hindi pa nila narinig yung lalim ng iba. Pero dun sa lalim na alam nila, nagbebereyan sila
hindi pa tayo nagkakaisa, pero kung mayroong kapakumbabaan, maging berean, ha? Hindi yung pekeng kapakumbabaan. Yung pekeng kapakumbabaan, mukha lang maamo, mabait. Pero sa loob niya, lobo. Ininikulay mo yung tao, no? Pwede mo gamitin yung kaamuan mo para manikulay yung tao, eh. So, gamitin mo, magpakumbaba ka ng may pagkaberean. Yan ang unang pagkakaisa. So, meron mga pastor, magkakaiba yung unawa, nagbate, hindi naman interesado malaman yung kabila, hindi naman nagpapasasaliksik pakumbaba. Mukha lang mabait sa isa't isa. Hindi yan berean, ha? Mukha lang yan berean, pero ang tunay na berean, nagtatanong talaga, inaalam, no? So, kung pareho kayong berean, maaaring hindi kayo nagkakaisa pa, pero magkakaisa rin kayo kung may panahon. Kung may pagkakaisa rin kayo. Kasi bukas kayo, eh. Ang pag-ibig nyo si Kristo, eh, salita, eh. Yung samahan, hindi ayaw lang aminin, may pride yun. Aminin, di ba? Kaya dapat tuloy-tuloy. Hindi naman lahat ng tao sarado, eh. Kahit nasa church na, kahit denominasyon na, o end time. Mahina lang tayo mag-alok. Mag-robot alok. Tingnan mo, si Bar Magellan, naka-robot alok, nagtagumpay, oh. O kung gagawin niyo yan, kaya nga lumaki yung church ni Ruel dahil robot alok din yan. Not necessarily lahat ng miyembro, pero sa dami ng nag-robot alok, marami silang na-seminaran. Diyan, parami lang na miyembro, eh. Sa atin, ang habol natin, siyempre, ma-train lahat ng miyembro mag-robot alok, makapagturo din. So, kailangan nag-robot alok tayo. Parang ganyan din ginagawa nila sa Acts 2, kaya naging 3,000 agad from 120. So, okay. Si Gabrola, mula Bible School, nag-independent. Dahil siguro sa kaka-robot alok, meron siyang tinuturuan. May panibagong online Bible School siya. So, mahalaga rin robot alok, part line na ng ano yan. Pero, iba pa yung pagkaberean doon, no? Yung pagkaberean, pag hindi kayo nagkakaisa, yan ang hinahanap ng Diyos. Magpakumbaba kayo sa isa't isa, mag-aralan kayo. Yan. Okay. Bilang berean din, obligado mo sabihin nyo mali ng kapatid. Kunwari, napakalaki ng kasalanan niya, maraming napahamak. May utang ka sa Diyos, utang mo sa Diyos, sabihin sa Kanya. Kasi kailangan niya magsisi dyan. Okay? O, sige. Sino pa? Kung ayaw ka kausapin ng kapatid, pwede mo idaan Si Janel po. Si Janel. Ito yung tama, no? Mag-agawan kayo sa tanong. Kasi Di kunwari, mo ko sa bahay, may pinapansin, ganyan kayo. brother. Sino to, Janel? Si Janel. Sige. Sige. So, isipin mo si Mama, ate. Sunod daw si David. O, sige, Janel. Ano po, yung tatanong ko po yung about po sa salvation din. Kasi meron ako nakasharing. Tapos tinanong niya sa akin to. Sabi niya kasi yung baptism, hindi daw kakaligtas. Di ba sa atin yung baptism is part of salvation? Sabi niya, yung napako si Jesus Christ, di ba, yung kasama niya sa cross is naligtas. Kahit parang last chance niya na yun, nagsisi siya, pero naligtas pa rin siya. So sabi, pwede daw bang ganun? Paano yung hindi naman siya nabautismuhan pero naligtas siya, di ba? So hindi nakakaligtas yung baptism. Hindi lang baptism nakakaligtas. Like, kahit hindi ka magpabaptize, maliligtas ka. Basta magsisi ka lang dun sa last breath mo. Ganon.
Paano yun, Ah, Brother Ep? Magandang tanong, tinatalakay ko niyan, pero hindi mo siguro narinig. Ngayon, maganda matalakay ko at mai-share niyo to. At tulad ng dati, paki-request ko lang pa-share screen ng outline. Okay? At Marjorie, regular ka tanong kung nag-scribe ng tanong. Okay? Kasi kailangan tanong lang naman dali-dali mo para pag nag-post ng ng live kompleto. Okay. Sagot. Berean repentance din. Hindi yung literal na tubig nagligtas sa'yo, sabi doon sa 1 Peter. Sagot sa konsensya mo eh. Kahit, Brother F, kahit pala gumawa ako ng kasalanan ngayon, basta sa last breath ko, mag-repent lang ako ng Berean repentance. O, Hindi lahat ng tao last breath yun eh. Yung saka narinig yung mensahe, last breath. Hindi lahat ng tao ganyan. Hindi lahat ng tao katulad ng magnanakaw. Ang pag sinabing Berean repentance, kung kaya mo, huwag mo sasadyain. Pag sinadya mo, kunwari, magtampisaw muna ako sa mundo ng kasalanan, saka ako magsisi last breath. Ay, hindi ka talaga maliligtas. Buksan mo yung Proverbs chapter 1 verse 22 to 30. Basahin mo lang tahimik ha. Kasi report mo rito. O pabasa mo kay Yasmin, tsaka kay Jaya, tsaka kay Mama. Proverbs 1 to 20. Chapter 1 verse 22 to 22. Sige. Verse 22, hanggang kailan kayo mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya. At ang mga mangmang ay mangangatanim sa kaalaman. Tuloy-tuloy. 23, magsibalik kayo sa aking saway, narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. 24, sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi, aking inuulat ang aking kamay at walang makinig. 25, kundi inyong inuuwi sa wala ang buok kong payo at hindi ninyo iniibig ang aking saway. 26, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y nanunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. 27, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumadating sa inyo. 28. Sige, 28. Kung magkagayo, itatawag sila sa akin ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap ngunit hindi nila ako masusumpungan. So, wag mo paglaruan. Nakasulat yan sa Galatia. God is not mocked. Kung anong iyong tinanim, siya yung mong aanihin. So, ang tunay na Berean, hindi niya sasadyain yan. Di ba? Hindi last minute na maging Berean. Hindi mo magagawa. Kunwari, Ezekiel 38-39 war na. Tapos sabi ni Jaya, sasabay na lang ako sa rapture sa'yo. Hindi, kanya-kanya tayo eh. Alamin mo na lang ano yung two-prophet ministry, yung mga ganyan sa tribulation, di ba? O, iwanan na lang kita ng bilid kasi hindi ka na makakahabol. Yung panahon na dapat humabol ka, hindi ka naghabol eh. Kasama ka na, Janelle. Kasama na Yasmin, kasama na si Mama. May panahon na pwede nyong gawin, ayaw nyo gawin. Sinadya nyo eh.
kahit sa tunay na buhay, sa trabaho, sa school, tama ba yung last minute mo na gagawin? Andito ba si Enoch? Mali. Last minute, kahit trabaho, babagsak yung business nyo, masisisante kayo, makakaltasan kayo. Sa school, babagsak din kayo. Oh. Ako, leksyon ko, yung damit na nilublob ko sa hindi tinamad akong anuhin. Ay, naku, mabaho na. Mas mahirap palabahan dahil ang hirap tanggalin yung baho. Ewan kung naranasan nyo yan. Kaya masakit na leksyon sa akin yan. Ayaw ko ng abala, ayaw ko ng perwisyo. Ano yung nakatakdang oras na dapat banlawan ko na. Huwag ko na palipasin ng isang araw. Ito halimbawa ko sa sarili kong karanasan. So sa literal na buhay, alam nyo yan eh. Pero spiritual, mas matindi. Hindi ito biro. Pinakita na ng Diyos yung mga taong nagsasarado na nangyari sa buhay nila. Pinakita na ng Diyos nangyari sa ibang kabataan. Pinakita na ng Diyos yung naka-impyerno. Kailan buksan mo lang yung mata dyan. Oh. Kahit digital graphics lang ng impyerno, nakakatakot eh. Yung hirap dito sa mundo, patunay na may impyerno. May mas malala pa sa mundong ito. So huwag niyo biruin, malakas pa ako, magliliwaliw muna ako. No? Mali. Kung anong iyong tinanim, siya mong aanihin. May darating na sumpa. Kaya nga kahit anong ako ni Job, hindi niya maligtas yung anak niya eh. Kasi may time limit yung pasensya ng Diyos. Yan, binasa niyo no? So yung magnanakaw, wala talaga siyang pagkakataon. Pero ikaw na may pagkakataon, kung sa araw na narinig mo ang tinig niya, huwag mong baliwalain. Today, when you hear His voice, harden not your hearts. Huwag niyong pagtigasin ang iyong puso. Sabi, saka na sa huling minuto na. Mali kasi ang paliwanag nung magnanakaw. Ay, hindi na kailangan ng bautismo. Another topic yan, no? Hindi ko pa nasasagot yan. Yung bautismo, hindi ko pa natapos yung sagot yan. Kung tama ang puso mo, gusto mo magpabautismo. Kung bereyan ka, gusto mo magpabautismo. Kasi inutos yung bautismo. Inutos. O yung version nila doon ka, Gabriola, na hindi ko pa narinig Gabriola, pero alam ko na yan eh. Yung kay Pablo, hindi na kailangan bautismo yan. Sabi kasi sa akin ni Dungka, yung bautismo yan, Hudyo pa yan eh. Hindi, may tumagos dito sa Hentil, sa Bagong Tipan, pati communion tumagos. Bautismo tumagos, communion tumagos. Hindi, nasa ibang nasa ibang dispensation yan. Si Pablo may iba-iba pang dispensation daw. So, anyway, siningit ko lang yan, no? So, yung sagot sa bautismo, pagkabereyan din. Kung ikaw, sa mensahe na pinapahayag ng Diyos sa'yo, ay abot mo na yung bautismo ng Baptist, magpabautismo ka kahit Trinitarian pa yung invocation nila. Ngayon dumating na yung oneness. Kahit hindi end time kahit hindi si Barbanam, yung oneness. Dahil Bible absolute ka. Alam mo na yung lubog. Alam na ng ibang church yung lubog. Pero hindi nila alam yung pangalan na babanggitin. O, pag nalaman mo, mag-progress ka, magpa-rebaptize ka. Diba? So, kaya bakit ka nagpa-rebaptize? Kasi progressive ka. O. May nakita kang kapos sa dati. O, gusto mo matupad yung tama. So, hindi lang yan bautismo, Sister Janelle. Kahit anong kapahayagan sa Bible. Kasama na PTA, Progressive Ministry, etc. Kasama na yung pagkaberehan, kasama na yung mga hidden things, yung spoken word. No? Lahat ng salita ng Diyos. So, yung pagkaberehan mo na lang, ipapakita mo sa Diyos na mahal mo lahat ng salita ng Diyos. Kahit hindi mo pa abot, sinisikap mong unawain para i-apply sa buhay. So, isa lang doon ang bautismo. So, hindi yung literal na tubig na nakaligtas sa'yo. Yung tubig ay isang halimbawa lang na sumunod ka sa utos. Di ba?
Ako dito, sinusubukan ko rito, kunwari, scribe post kayo. Mga magulang, utusan niyo anak nyo. Pagsubok yan eh. Susunod ba kayo sa utos ng magulang? Ang dali-dali gawin, gagamitin nyo, i-assert nyo ba o hindi? Ang dali-dali, ayaw nyo pa i-assert. Pinapahamak nyo anak nyo. Kunwari, magulang, bakit kailangan yung style mo? Pwedeng style ko naman. Di sige, magpakita ka ng mas magandang style. Yung mas magandang style pala wala kang gagawin. Hayaan mo na ng Diyos, mamalo, mangusap. Hayaan mo na ibang manggagawa, magturo. Naku, mali. Yan ang magulang na kulang ang pag-ibig, no? Pag-ibig nasa laman lang. So, yung bautismo, katulad din yan. Susunod ka ba? Maliwanag sa Bible, inuutos yan. Hindi naman inano yan yung ibang panahon yan itong panahon na wala kang mababasang ganyan. Meron din ako nakadebate na hindi niya kailangan ng bautismo kundi bautismo lang ng Espiritu Santo. Yan. So biblically kahit natin patunayan from old to new na yung bautismo tsaka yung communion na which is Passover naging communion pinapagawa pa. Okay. Ako po, brother, may tanong. So, teka, yung kabilang tanong na sinagot ko, review ko lang yung magnanakaw, alam nyo na yung sagot. Ang tunay na Berean, hindi niya sasadyain na mag-delay. Kasi sabi sa Bible, sa araw narinig mong kanyang tinig, So, hindi mo dapat planado yun. Kailan talagang wala, nasa disyerto ka. Di ba? Tapos saka mo lang narinig yung ebanghelyo. Ganyan. Sige. Nasa kulungan ka. Sige. Sino to? Si David po. Okay. Okay, yung sa akin po, yung sa 1 John 3:9. Sabi kasi dito, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat ang binhi ng Diyos ay mananatili sa Kanya. At siya hindi maaaring magpatuloy sa pagkakasala sapagkat ipinanganak ng Diyos. Yung tanong ko po, ano pong ibig sabihin dito ng sino yung mga ipinanganak ng Diyos ay hindi na magkakasala? Paano po mangyayari iyon? Yan yung naging matured Berean. Kung sabay, pwede matawagin matured Berean. Pag sinabing pinanganak ng Diyos, pwede matawagin matured Berean kasi nagkaroon siya ng binhi ng pagka-Berean na tuloy-tuloy na. Yung iba kasi yung pagka-Berean, sandali lang basta wala. Basta tuloy-tuloy yung pagka-Berean yan hanggang mamatay ka. Lalago. Yan yung hindi nagkakasala. Una, sa mata ng Diyos, malinis siya. Ginastify siya dahil hinahanap ng Diyos yung ganyan puso Sinceridad yan Pangalawa, yung klase ng kasalanan, yan yung pagninikolaita na kasalanan. Yung master key na kasalanan. Sabi nga ni Barbanam, sintomas lang yung mga yung mga kasalanan na yung gawa ng laman. Ang talagang tunay na kasalanan yung unbelief. Itong unbelief, ito na rin yung Nicolaita. Okay? Unbelief, make belief. Ito ang Nicolaita. Kung sabay, make belief, pwede yung tawaging lukewarm. Gamitin natin yung word unbelief sa Nicolaita, tapos yung make belief sa lukewarm. Okay? Pero masakit siya sa tainga. Kasi pwede mo sabihin, maraming mainit sa church, pero make believer naman. So, at term lang natin yan, para lang liwanag natin yung unbelief at yung make belief. Yung make belief akala niya Kristiyano siya. Yung unbelief ayaw talaga niya. Ayaw talaga niya tumanggap. Ayaw talaga niya paturo. Tingin niya Kristiyano na siya, So yung kasalanan na sinasabi doon sa 1 John. Alam mo yung verse na yan? 2:29 o 3:12 o 3:9. Tama ba? Check mo yung verse Buksan nyo rin. Lahat kayo buksan nyo rin. Search nyo sa Google. Una, yung kasalanan na yan ay tungkol sa unbelief o Nicolaita. Pwede yung tawagin Niculok na lang. Samahin ko na Niculok,
pagdating sa salita ng Diyos, hindi siya magre-relax. No? Hindi siya magsasarado. Yung pangalawa, sa mata ng Diyos, gina-justify niya yung may tunay na berean repentance. So, yung kasalanan ng laman, pwedeng magkamali ang tao. Pwede siya magkaroon ng kakapusan. Meron siya kahinaan sa EQ, ugali niya. No? Hindi pa nakokorek. Pero gusto niya umabante, papakorek pa rin siya. Yan. So, yung kasalanan sa laman, pwedeng hindi pa yan napino. Kunwari, namatay yung tao. Pero justified siya. No? O, di ba may pinalo ang Diyos hanggang mamatay? O papaluin daw ng Diyos hanggang mamatay. Sinabi ni Pablo, para mamatay ang katawan at maligtas yung kaluluwa. O maligtas yung espiritu. Yeah. So, yung gawa ng laman, ibang klaseng kasalanan, doon sa Nicoluk. Yung Nicoluk na kasalanan, master key yan eh. Yung kung sabagay, sa lukewarm may gawa ng laman. Pero ang pinag-uusapan natin sa salita ng Diyos, yung pagkabereyan. Nicoluk ka sa pagkabereyan. Pwede kasi sabihin lukewarm, may gumagawa ng kasalanan sa laman din. Pero ang tinutukoy ko kung lukewarm sa pagkabereyan. Ayaw mo maging bereyan kasi tinatamad ka. O, Nicolaita, ayaw mo maging bereyan kasi doktrina ng church mo na magsarado. Huwag na magkukumpara. O, subo na lang. So, may kinalaman sa pagkabereyan yung kasalanan. O. Yan din yung kasalanan walang kapatawaran. Yung tinanong mo, yan din yun. So, kung ikaw ay may binhi ng Diyos, tuloy-tuloy na yung pagkabereyan mo, selyado ka na, hindi ka natitigil sa pagkabereyan. Kung nagkamali ka man, ikokorek ka, papakorek ka. Kakastiguhin ka rin ng Diyos. No? So, yan yung talatang yan. So, compare mo yung talata sa 1 John 1:10. Ang nagsasabing walang kasalanan ay sinungaling. Paano mo i-reconcile yung dalawa, di ba? So yung magsasabing walang kasalanan sinungaling, ibang klaseng kasalanan yan doon sa hindi na nagkakasala. Hindi na nagkakasala ng Nicoluk sa pagkabereyan. Pero itong kabila, mga laman yan, kasalanan sa laman yan. Walang taong exempted dyan until rapture. Rapture, pwede mo sabihin, malinis ka na. Pero pag hindi pa rapture, nagkakamali ka pa rin. Ang kailangan mo lang maging berean para nababalance, na sasawata yung mali mong ugali. No? Yung kilos din ng espiritu ng kaawayan sa ating laman. Romans chapter 7. Yan. O sige, hindi ko na dedetalyin. Maganda yung tanong. Sana naisulat nyo yung tanong. Marjorie, tuloy-tuloy ka lang check. At yung share screen, wala pa nag-share screen. So maganda. Ako naman po, Brother Francis. Muna. Sige. Tanong ko lang po, ano po bang ibig sabihin ng sumulat ng Hebron ng sabihin niya si Melchizedek ay walang ama, walang ina, walang kalaan ng langit. Walang simula ng mga araw o kakapusan ng buhay, hindi ginawang katulad ng anak ng Diyos na natiling sacerdote sa tuwina. Sa Hebrews 7:3. Sinagot ko na yan kanina pero dadagdagan ko ngayon. Scribe niya to. Pag glorified ka na, wala ka ng katapusan ng buhay. Pero ngayon pa lang, kahit hindi ka pag-glorified, wala ng katapusan ng buhay mo ngayon eh. Kahit hindi pa ka-glorified. Magiging katulad mo ba yung anak ng Diyos? Amen. Hindi yung Diyos naging katulad ng anak ng Diyos. Si Shem naging katulad ng anak ng Diyos. Lahat ng royal priesthood ng church magiging katulad ng anak ng Diyos. Kasi mamamagitan ka. Kung lalago kayo ngayon, nag-agawan kayo sa tanong, parang agawan din yan sa ayuda eh. Agawan din yan sa pera, yung mga palaro. So, mag-agawan kayo sa salita ng Diyos. Sabihin, pwede nyo rin gawin sa bahay niyo yan.
imbis na games na walang kwenta, itong gawin yung games no, magagawan kayo rito, tanong sagot kayo rito. Pag darating isang araw, gusto mo umag-akay ng iba, magiging sacerdote ka na. Kung ang concern mo napunta na sa iba. So dapat pala tayo maging sacerdote. Hindi po disbait, ay, babae ako, di ako pwede. Sila lang. Mali. Manggagawa lang yan. Kami, congregation lang. Hindi, buong church, buong miyembro, lahat ng miyembro, kailangan maging sacerdote. Pag hindi ka naging sacerdote, wala kang buhay na walang hanggan. Basahin niyo yung Hebrews 7:16. Kung hindi kayo magsasacerdote, wala kayong buhay na walang hanggan. Ay, progressive ministry Konektado pala sa progressive ministry yung buhay na walang hanggan. Hindi kasi yung Berean, pag tumagal, tatago siya ng progressive. Ang tunay na Berean, hindi yan manatiling sa pansarili lang siya. I-apply niya sa asawa niya, sa pamilya niya, i-apply niya sa ibang kapatiran. So, ang tunay na Berean, hindi magiging mag-isa lang. Magmumultiply siya. A seed, if it abideth alone, if it does not die, it abideth alone. But if it dies, it produces much fruit. Paano ka nag-multiply? Dahil namatay ka sa sarili mo. Namatay ka sa sarili mo. Kasi hindi mo na iniisip yung sarili mo. Ano nangyari kay Shem? Hindi na niya hinahanap yung reunion ng pamilya. Lahat naman nandun sa Middle East, anak niya eh. Ang hinahanap na lang niya, sino yung gusto ng blessing? Sino gusto magpa-pray? Paano tayo maging sacerdote? Hindi lang taga-pray Mag-DVBS ka, mag-share ka, mag-akay ka, mag-ampun ka, mamagitan ka, mag-network ka. Kunwari, hindi ka malalim sa hukom. Kukonekta kita dyan kung nahiya ka, ako mag-represent sa'yo. Mag-ganyan. So, i-network mo yung mga nanghihina sa hukom. So, yan. Kung ang ibig sabihin, yung pagka-sacerdote mo, tatago sa progressive ministry. At yan yung buhay walang hanggan. Paano kung namatay ka agad? Magiging sacerdote ka pa rin sa pagkabuhay eh. So habang buhay ka, Berean ka, hindi mo sasadyain, hindi magsacerdote. Kung sinasadya mo, hindi sincero yung puso mo. Kung sincero puso mo, iiyak ka. Lord, patawarin. Parang si Samson umiyak. Ito, hindi nakasulat Naniwala ba kayo, nagpray, iyak din si Samson? Ay, mababasa mo, nagpray talaga siya eh. Pero, alam mo ba, umiiyak siya, dumutululuhan niya. Hindi to nakasulat, spoken word to. Yung puso niya, durog. Kailangan madurog yung puso niyo. Ano yung mga mali ninyo? Diba? Kausapin nyo yung Diyos, sabihin nyo, alam nyo mali. Kung meron kayong hindi alam na mali, bilang Berean, magpaturo kayo, magtanong kayo sa iba. Okay? Kung naubos nyo na yung kapatiran, din sa akin, o dito. Diba? Hindi, sa class. So, o sa tawag. So, yan yung walang ama, walang ina. Hindi na nakasalalay sa dugo. Kundi nakasalalay sa ampun. Ampun ka direkta eh. So, yung mag-ama, mag-ina, ay magiging magkapatid sa harap ng Diyos. Sons and daughters of God. Walang mga lolo, lola, wala nang Shem na may po, brother, may tanong. Sige. Ano Describe po, dito po. Sige, Tanong ko po. Diba sa Old Testament, mayroong mga priesthood. Sa time ba natin, mayroon rin priesthood? O pwede rin, mayroong priesthood? O pwede rin ba tayo maging priesthood sa papaanong paraan? Yung sinagot ko, kasasagot ko lang. Yan. Kung gusto mo maging priesthood, magpapatrain ka. Magpapatrain ka Levitical Aaronic. Pag sinang Levitical Aaronic, yung pinapagawa sa pamilya na robot, wala pa sa puso mo. Sumunod ka lang. Then, pag nakuha mo na, naintindihan mo na, magiging Melchizedek ka na. Naintindihan mo at gusto mo ganapin. Gusto mo maglingkod. Paano ka naging Melchizedek? Kusa ka na. Kusa. So, habang wala pang kusa, kailangan nyo yung gabay ng magulang. Yan yung Aaronic Levitical.
Kung yung magulang nyo pabaya, maghanap ka ng ibang magulang. Okay? Hindi, kahit na hindi pabaya ang magulang mo, pwede ka maghanap ng ibang magulang na tutulong sa'yo. Okay? So, Si Joshua po may tanong. Ako magtatanong. Okay. Tanong ko, ang tanong Hello? ko, mai-connect ba natin yung Malakay 456 sa baptism? Report bulong niyo yung bata, dapat may gumagawa niyan. Yung Malakay 456, yung pagbalik loob ng puso, di ba? Yung baptism, isa yan. Isa lang yan sa mga balik loob ng puso. Yung baptism, meron din yan malalim na type. Yung namatay ka sa Romans 6, no? Namatay ka sa iyong kasalanan at nabuhay ka mang muli. So yung type ng baptism at yung balik loob ng puso, yun din yun. So nung nagbalik loob ang puso mo, naging berean ka, nagpabaptize ka. Namatay ka sa sarili mo. Diba? The seed, unless it die, it abideth alone. So kailangan mamatay ka sa sarili mo. Sabihin, wala na yung personal mong ambisyon. Diba? Iba na ang ambisyon mo na yung Panginoon. Maging mag-glorified body, maging sacerdote habang buhay pa. Habang buhay, maging sacerdote. Ang puso nyo dapat, gusto nyo maging sacerdote. Lahat kayo. So, hindi lang yan lalaki at hindi lang yan manggagawa na exclusive club. Yan ay lahat. Biblical yan, lahat. Kung meron ngayon exclusive club, meron doon lalaki muna. Kasi stepping stone lang yan para kumalat. So, pero lahat nasa inyo. Tingnan mo, 1 Corinthians 14:26. Sino man sa inyo, hindi niya distinguish babae at lalaki. Sino man sa inyo, may awit, may pahayag, no? May paliwanag sa wika, gawin nyo ng may kaayusan. So, magiging sacerdote. Ang sacerdote, hindi lang yan nagre-report sa harap, nagre-record yan, nagdi-DVBS yan, nagkaaka yan, nagka-counseling yan. Kung hindi pa niya kaya, magne-network yan, aalalay sa iba. Yung deconing, parang sacerdote yan. Yung overseer, parang sacerdote rin yan. So, naglilingkod kayo, no? Pero, sabi ni Pablo, aspire the best gifts, desire the best gifts. So, angatin nyo yung paglilingkod nyo, hindi lang nagluluto lang kayo. O, naglilinis ng kapilya, nagliligpit ng upuan. I-upgrade nyo yung paglilingkod nyo. Nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, nagtuturo kayo ng iba, nagre-record kayo. O, upgrade nyo yung paglilingkod nyo. Okay, yan yung sacerdote, no? Okay, yung pag-aagawan nyo sa tanong ngayon, yan yung pag-araw na ng yung sakuna tapos agawan sa sasakyan. Kasi mamamatay pag hindi makaangkas doon sa lifeboat. Isipin nyo sa araw na yun, o kaya walang tubig, agawan kayo sa tubig. Ngayon, kung paano yung ginagawa natin ngayon, ulitin nyo sa bahay yan. Kasi syempre, hindi sapat yung workshop lang to eh. Yung gagawin nyo sa bahay, yun ang talagang ibig sabihin, matututo kayo paano magkaroon ng tubig, magkaroon ng Okay, sige, next. Hello po, Brother F. Ito daw po may tanong. Si Joshua po daw may tanong. Hindi lang po naririnig. Yung mga hindi pa nakaka-assert, tulungan nyo na lang, no? Sa anak. PM nyo. Yung check, may taga-check din yung mga tanong, ha? Kung yung mga tanong na lista. Sana yung share screen, may taga-follow din. May tanong Okay, daw Joshua. po siya. Tapos ako po. Ayun, ang tanong ko lang po, paano po magkakaroon ng perfection kapag walang unity? Pwede po kayo magbigay ng talata. Sinagot ko na yan kanina eh. Ay, sige, parang iba naman tong tanong na to. Ang tanong ni Eko, kung hindi kayo nagkakaunawaan, paano kayo magkakaisa, no? Ito naman, kung paano kayo masasakdal kung hindi kayo nagkakaisa. Tama naman yan. Kailangan tayo magkaisa. Kasi kung kanya-kanya, kahit tong local church natin, masasayang lang yung church natin. Di ba? Sayang lang yung paghihirap natin. Magiging kanya-kanya pa rin.
para maging blessing yung church natin, maging super church talagang nakakaakay, maging refuge, no? Parang sanctuary yung church natin. Kailangan tayo magkaisa. Saan tayo magkakaisa? Magkakaisa tayo dito sa progressive ministry. Diba? May entertainers. Kung kanya-kanya, bahala ka sa buhay mo. Parang nasa krusada ka lang. Diba? Pero kung ito ay talagang loob na ng church natin, may entertainers, may oposisyon, yung mga pamilya, yung mga anak, hindi napapabayaan. Hindi yan takbo-takbo, sinasamahan mag-interview yan. Tumutulong elder, paalala. About elder. So, ganito. Dito muna tayo sa general term na pagkakaisa. Unity. Kung una, kailan magkaisa tayo sa pagkabereyan. So, hindi pa naglilingkod, no? Hilaw pa. Hindi pa nagpare-pare yung unawa. So, tungkol nga sa PT, iba-iba nga yung unawa ng bawat isa. Parang iba-ibang doktrina rin eh. Diba? May iba-ibang panuntunan eh. Kaya yung tanong ni Janelle, hindi yan PTA, no? Pagkabereyan yan eh. Pwede ba last minute na lang? Si Janelle ba yun? Si Jaya. So, last minute lang ako. So, yan ay pagkakaiba din ng doktrina yan. Hindi mo lang napansin, no? Related sa hukom, pagkabereyan, related din sa doktrina. Doktrina, binasa ko sa talata yan. So, pwedeng hindi pa tayo nagkakaisa sa doktrina, hindi pa tayo nagkakaisa sa hukom, sa pamamaraan, sa pananalita. May bawal ang term na ito, pwede ang term na to. Sa isang tao pwede ang term na to, sa isang tao bawal ang term na to. No? Ang tamang espiritu ng pagkakaisa, yung unang-una yung pagkabereyan. Pagbereyan, mayroon tayong pakakapagkumbabaan sa isa't isa. Kung meron tayong kapakumbabaan sa isa't isa, hindi yan magtatagal, mag-aaralan tayo. Sabi nga ni Barbara, maring may tama ka, mali ako. Maring may mali ako, may mali ka, tama ako. So, magtutulungan kayo hanggang lumago kayo sa isa't isa. So, yung mag-asawa, nagsusumbungan sa session. Nagtutulungan yung mag-asawa para lumagong isa't isa kasi bantay sila sa isa't isa. Kaya dati may LCM session. Yung mali ng asawang lalaki, susumbong ng babae. Yung mali ng asawang babae, susumbong ng lalaki. Lumalago sila. No, until ni-recruit ng iba. No? Tumigil din. So, itong paglago, ganyan din ang sa church. Okay lang na i-divulge mo, ilakad mo sa hukom na makorek siya. Wag ka manahimik. Ay, ayoko makialam sa buhay ng iba. Patay. Hindi yan tunay na church. O yan ay guided ng demonyo na magkanya-kanya tayo. No? Wag natin i-correct ang isa't isa. Di ba? So, kung makuha natin yung master key na pagkabereyan, then, kahit magkakaroon ng, yan muna yung unang pagkakaisa. Then, susunod na yung iba. Then, pag lumalim na yung unawa, then nagtutulungan na. Nagkakaisa na sa pamamaraan, nagkakaisa na sa gagawin, no? So, may teamwork na. Hindi yung parang under training pa. Yun. So, yan ang sagot, no? So, kung yung walang pagkakaisa, ayaw lumapit kay Kristo. Kasi kung lalapit ka kay Kristo, kailangan maging bereyan ka. Kung lalapit ka kay Kristo, kailangan may teachable spirit ka. Yan ang spirito ni Kristo na nagtatanim ng kapakumbabaan sa atin. Philippians chapter 2. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Diba? So, kung magpapakumbaba ka, katulad ng kapakumbabaan ni Kristo, magpapaturo ka. Hindi na nakasulat yan sa Philippians pagkabereyan. Pero understood yan eh. Pagkabereyan yan eh. Magkakaroon kayo ng teachable spirit eh. Oh. Hindi kayo palaaway, hindi kayo naghahanap ng sama loob or alitan. Although minsan may spirito ng kaaway pumapasok sa atin ng ganyan. Okay? So tulungan tayo na mapalayas natin yan, tas lumakas ang church natin. Hello Okay, po. next question. May tanong pa ako si Joanna po ito. Yung doon po sa topic niya na new name ba to? Yung new name. Yung sabaw po sa new name, kapag nagkaroon po ba tayo ng new name, bukod po sa dealing, ano po yung matatanggap na? Yung mangyayari po pala sa atin?
Sinagot ko na yan kanina, balikan mo na lang. Tanong ka rin sa kapatiran. Sinagot ko na yan kanina, ang haba ng sagot ko. Kung uulitin ko yon, maliban may bago akong maisip. So, wala pa bago maisip Pero kasi in-enumerate ko na lahat So, tanungin mo yung kapatiran, okay? Kailangan maranasan mo. Narinig mo ba, Papa, Mama? O ganyan. O kaya PM ka sa kapatiran. Narinig mo ba? O ganyan. Di kung lahat ng kapatiran naubos mo na, wala pa rin nakaalala, i-review mo yung live. Tanungin mo kung nagla-live pa. Ibig sabihin, nare-record yun. No? Baka na-record kanina. No? Tanungin mo lang kung tinanong yan, naka-live pa. So, pwede mo i-review. Tapos kung anong question number yan. No? May question number yan So, mabilis mo matrace. Ito yun. No? Sige. Para gumana yung yung networking nyo, yung interaction nyo. Yung 2A mo. Gumana yung 2A mo. Ako po sige. Ako. Lumawak pala yung 2A kasi 2A rin yung pakinig sa akin. Sige po, tanong ko lang po sa 1 Corinthians 15:28, ano ang kalagayan ng Diyos na Ama? May theophany ba tayo ng image? 1 Corinthians, ulit? 1 Corinthians 15:28. Ang tanong mo, meron ba tayong theophany? Theophany ba tayo ng image? Tama, kasi glorified Ang pinaka-theophany natin, permanent theophany natin, glorified body. So, ewan ko sa end time kung ganyan din sila magpaliwanag, no? Sa ibang end time, parang damit, nakalutang na damit sa langit yung theophany body Pag namatay ka, susuot ka muna dyan. Tapos, pag abubuhay ka muli, yung damit mo, dadalhin mo din sa katawan mo. Pero biblically, yung katawan mo sa taas, nasa logos yan. Hindi yan nakalutang na bagay. Nasa logos ng Diyos yan, ano yung itsura mo pag nag-glorified ka? Parang si Kristo, anong itsura niya pag nag-glorified siya? Luwalhatiin mo ako ngayon din ng luwalhating tinamo ko sa iyo bago ang sanlibutan na ngayon. Nasa logos yun. So, mali yung Hello? Mali yung yung tanong doon, ipapasok ko lahat ni Kristo, yung lahat ng bagay sama. Okay. Ano yung kalagayan ng Diyos na Ama doon sa eternal age? Yun ba ay mayroong physical o tayo na yung theophany niya? May image ba doon? Sige, hindi nga nasabi ni Uway. Ayan, naturo ko na yan dati pero ulitin ko lang ngayon na ang katawan ng Diyos hindi lang si Kristo, yung buong New Jerusalem. Sino ba yung New Jerusalem? Siyempre, dyan yung bride, kasama na yung nasa first resurrection. So, ang kasunod ay yung mga natural body. Ang New Jerusalem, pag pinakinggan nyo yung ibang audio dyan, yan yung lahat na ligtas. Kasama na yung natural body, mag-Star Trek na lang sila sa outer space. No? Pero tayo, in the twinkling of an eye lang So, lahat ng glorified body, in the twinkling of an eye yan. May another realm ng dimension na pinamumunuan natin na beyond doon sa nasasakupan ng natural bodies. Pero lahat yan ay New Jerusalem. Hindi na yan katawan ng Diyos. Hindi na yan separate being. Kung ano yung nangyayari dito sa lupa, ay yun din yung nangyayari doon. Di ba? May become one dito sa lupa. So, kung si Kristo nag-become one, tayo nag-become one, yung the rest ng mga natural body, kasabay na niya yung nature become one. May turo yung mga Buddhist ng ganyan mga Hindu ng ganyan God is in nature. Nasa Bible din yan. God is in nature. May nakasulat sa Bible, the glory of the Lord will fill the earth, sea, and sky. No? Ay, kanta yata yan. May ibang verse talaga nakalagay. Yung the glory of the Lord will fill the whole earth. No? So ganito yon. Ang New Jerusalem, yung kanyang representative, yung parang kanyang anghel na rin, ay yung mga redeemed people. Siyempre, may iba-ibang antas. Dalawang antas lang yan, yung glorified body at hindi glorified body. Sa loob nga ng glorified body, may antas pa, pero yung antas na yan, nawala na sa eternal age. Pag sinabi sa 1 Corinthians 15:28 na so that God may be all in all, hindi na exclusive si Kristo na mediator.
Dati kasi, bago mag-eternal age, parang exclusive pa si Kristo na mediator. Kunwari, glorified na tayo, tinitingala pa rin si Kristo dyan. No? Katulad na ng katawan natin si Kristo. Pero si Kristo pa rin yung nakikilala. Actually, yung heathens, yung Israel woman, di pa nila kilala si Kristo. Sa 1,000 taon, makikilala niya yan. So, si Kristo yung na-introduce sa kanila sa buong millennium. Yung bride, parang katuwang. Pero pagdating ng eternal age, katulad natin si Kristo, yan turo ni Jun Pesito dati. In advance lang niya. Ngayon, Kristo na tayo. No? Matagal na niyan turo, pero binago na niya. Iba na yung paksa niya. Dati raw, balitaan ko lang na tayo Kristo na rin. Hindi naman mali ang term, kaso nami-misunderstood. No? Kasi naabuso pa. At pag tayo Kristo na, pwede natin gawin to, pwede natin gawin yan. Pwede tayo mag-asawa ng marami. May ibang gumawa ng ganyang aral. So, ewan ko kung si John De Leon yun. Pero kasi nag-asawa ng more than one eh. So, ang eternal age, si Kristo, hindi siya exclusively theophany. Siya ay one of the theophany sa loob ng New Jerusalem. Ang katulad na ni Kristo, yung bride na naging wife. Naging katulad na niya yan. So, parang direkta na rin sa Diyos. Hindi na dadaan kay Kristo. So that God may be all in all. Tapos, siyempre, tayo yung theophany ng Diyos patunta sa natural people. Tapos papunta na sa sanlibutan, the rest of creation. So, sino yung theophany sa eternal age? Hindi lang si Kristo. Yung city of our God. Diba sabi, the city of God, there's a temple, o si Kristo yun, o God pala in His Christ, will the temple therein. So, yung theophany ngayon, yung buong New Jerusalem, which is yung church. Yan yung future name, new name ng church. Ang church ngayon, pwede mong tawagin New Jerusalem, precursor lang. Papunta rin ba ng precursor? Pero hindi pa actual lang actual. Siyempre, may glorified body, may rapture, may millennium, may eternal age. Mayroon pang proseso yan, yung New Jerusalem. So, yung nababasa natin sa Bible, kala mo sandali lang, hindi. Mahabang proseso yan. Mahabang panahon yan. So, yeah, ganyan kalalim yung 1 Corinthians 15:28. Pero spoken word na yan. Kaya natin makita sa ibang bahagi ng Biblia yung mangyayari. Spoken word na itong paliwanag natin. Hindi yan letra per letra nabasa mo sa 1 Corinthians 15:28. Ang nabasa mo lang, He will surrender up the kingdom to God, to the Father, and so that God may be all in all. Yan lang. Pero hindi na detalye yung pinag-usapan natin. So, sa iba-ibang part ng Bible yan, na buuin mo isang malaking picture. Yun. Okay, so hindi mo natanong yan ng Brother Owa. Ang tanong ni Owa kung theophany, pero sinagot ko na rin yan eh. O sige, iba naman. Sino pa may tanong? Sikapin nyo, mga magulang, kung mayroon kayong anak na hindi nakatanong, sikapin nyo. No? Parang may baha, tas abutin mo yung kamay ko. Parang ganyan. Hello. Tanong bulong din kayo. Yung tanong bulong nakakabuhay din yan. Siyempre, yung elemento ng assert authority, hindi yan nawawala dapat sa magulang. So, Sister Shiriki, sana meron man lang kayong isang anak makahabol tanong. Dati Sheremay. Dati may Jim pa. Oh. So, sige. O, sino itong bata? Raika po. O, sige. Sana tuloy-tuloy na yan, no? O, sana tumawag na rin sa akin para may coordination. O, Raika. Hello po. Kaya ang mga... Sandali. Hello po. Sherry po. Ikaw si Sherry. Opo. Teka, si Raika muna magtatanong. Ihandam lang. Sige po. O, Raika. Ano po matututunan ng kaya ang mga hamon sa wala pag- Hindi ko maintindihan. Naintindihan mo, Sister Sherry? Ano po?
Nakikinig ka ba sa tanong ni Sek? Ano raw po, paano daw Hindi po kasi dito eh. Ano po Uy, ulit yan? tumulong ka, Sister Sherry. Dapat nakikinig na sila lahat. Dapat may tanong bulong. Hindi yung nagluluto na naman, tas kakain na. Hindi po, sa ano po. Sa kabila po yun. Si Kier, kailangan dote niya, magtanong na rin. So, hindi. Dapat tinanong nyo na lahat. May utang na kayong Abraham at saka Abraham dote. Sa kabilang bahay po kasi Ihapon mo. maingay. Ano po ulit yung sige. tanong? Sek, ulitin mo. Sino yung nakarinig kay Sek? Pakiulit na lang. Para malaman mo. Si Raika po yung nagtatanong putol-putol. Sige. Sino nakaintindi kay Raika? Ako po. Pakiulit. Pero po, paano raw po matutugunan ng pananampalataya ang mga hamon sa spiritual o edad? Paano matutugunan ng manampalataya ang Hamon daw po sa spiritual na edad. Hindi ko na maintindihan. Sino nakaintindi? Ang hamon sa ano po? Ang hamon sa Spiritual na pag-unlad po. So ulitin natin ha. Ano yung gagawin ng manampalataya? Yan ba yung tanong? paano daw po matutugunan ng pananampalataya ang hamon sa spiritual? Pagkaberehan nga yan eh. Pagsisikap nga yan. Magtulungan kayo ngayon. Magpagamit kayo. Magtanong kayo. May pinapagawa tayo. Huwag nyo baliwalain. Masigit pa dapat to sa trabaho. Higit pa to sa eskwelahan. Diba? Higit pa to sa pagkain natin. Na literal. Yan lang. Huwag nyo lang gawing Diyos-Diyosan yung mga ibang bagay sa mundo para mawala yung priority nyo rito. I-priority nyo yung mga instruction dito. Kung halimbawa, isang instruction, magtanong kayo. So magtanong din kayo ng dapat gawin sa bahay, sa bakanteng oras, etc. Paano yung EA, etc. No? Paano kaya yung makatulong sa progressive ministry, deaconing? Nagsisimula rin sa tanong yan, di ba? So paano nyo matutugunan? Paano ang gagawin ng manampalataya para matugunan? O, yan ang gagawin nyo. Yan ang gawin nyo. Sirot daw po. Root. Okay. Sana humabol mo dumami yung tanong mo. Lumagos kay Hasmin. Okay. Yung tanong ko na po, maliligtas po ba ang bereyan yung bereyan pag nakakapagod na Nawala eh. Maliligtas ba yung bereyan kapag sino yung nakarinig? nakaligtas po ba yung bereyan kung kung nakakapagnood po siya ng mga worldly na pelikula? Kung matured siya, kaya niya yan kasi Diyos na yung nangungusap sa kanya. Ang matured bereyan parang Melchizedek yan eh. Kung nakanood siya ng worldly, makakatanggap pa siya ng mensahe ng Diyos. Kahit galing sa worldly, kahit nga galing sa bula ang mga ngaral, makakatanggap siya ng mensahe. Pag matured bereyan ka, mapapansin mo, nangungusap ang Diyos sa'yo kahit saan ka lumingon. Kahit may kinakain ka, kahit may na-aksidente, kahit na-aksidente ka, kahit may napanood ka, no? Kahit nga worldly song may maririnig ka mensahe. Kahit pati nakikita mo rin yung diablo, nakikita mo rin yung mensahe ng demonyo. Bilang bereyan, nadidiscern mo. Okay? So, i-compare natin dun sa mga nanghihina, gusto muna mag-enjoy. Itong, ang matured bereyan, hindi siya makaka-enjoy ng matagal na maling enjoyment kasi kukonsensyahin siya. So, hindi ko tinutukoy yung nangungusap ang Diyos dahil may sinasaliksik ka doon sa worldly, no? Kasi kaya mo na. Yung merong nanghihina, so hindi pa siguro matured bereyan ang tawag dyan, no? Na gusto muna niya magbakasyon, gusto muna niya magliwaliw, no? Kung may binhi siya, makukonsensya yan. Papaluin din ng Diyos yan. No? Kung aktibo, kung super church yan, marami ring aakay sa kanya. Magkukumbikta sa kanya. Magsasabi ng mali niya.
Iba yung liwaliw na enjoy, iba yung nag-enjoy ka rin, sabihin natin may neutral na palabas o kahit man negative yung palabas, no? Pero bilang matured Berean, hindi mo malilimutan bumalik sa Diyos, no? Lagi ka hingi ng tawad, lagi ka kausap ang Diyos. Nangungusap ang Diyos sa'yo kahit doon sa mga masasamang palabas. Kung nanghina ka, ano ka rin, hingi ka rin ng tawad. Yun namang lukewarm, pwedeng bakasyon niya mahaba eh. Foolish pa yun, hindi pa yung kompleto yung langis. Pag kompleto yung langis mo, pwede ka pa rin magkasala, pero hindi ka matatahimik. Hindi ka masaya. Okay? Hindi ka mag-enjoy katulad ng mga talagang wala ng pakialam. Di ba? May nag-enjoy dyan, parang walang Diyos eh. Ang matured Berean, hindi ka makakatagal na hindi makinig sa salita. Parang kahit na nakaka-enjoy ka ng ibang bagay, absuelto nga kung mag-enjoy ka ng iba, gusto mo mamasyal, mag-ice cream, ganyan. Kasi kaya mo dalhin sarili mo. Of course, kung matured, kasama na yung PTA, kaya mo protektahan ng pamilya mo. Hindi mo papakain sa mahina yung ganyan. May mga magulang, mas matured siya, yung anak niya hindi ganun ka-mature, pinapa-enjoy agad sa sanlibutan eh. O lalong tubigas ang puso. Di ba? Hindi pantay yun. So, kailangan mag-mature ka rin sa PTA para hindi mo mapahamak yung sarili mong anak, di ba? O, kapatid. So, ang matured, mas kaya niyan dalhin kaysa hindi matured. Okay? Hello po, Brother Rep. Ako po may tanong. May dagdag ako. Pag matured Berean ka, hindi puro worldly lang gusto mo panoorin. Gusto mo manood ng mga sermon. Gusto mo makinig ng mga sermon. Gusto mo rin magbasa. Gusto mo rin magkumpara. May curiosity ka. Yung iba, parang debate na. No? Pero hindi lang to debate. Meron kasing debate na gusto mo lang makipagdebate. Pero merong debate na gusto mo alamin yung katotohanan. Gusto mo maglingkod. Maglalaan ka talaga ng oras sa Panginoon. O sige, tanong na. Tuloy na. Ngayon po, tanong ko po. Yung irresistible grace po ba ay mali? In a sense na force lang yung tao na gumawa ng para sa Diyos na para lang din sa salvation niya bilang isang Berean. Follow-up lang din po sa tanong. Maganda yung mga tanong, no? Sana mabasa ni Jason yung mga tanong. Paulit nga po. Yung irresistible grace po ba ay mali siya in a sense na yung tao hindi niya gusto yung ginagawa niya na part din ng salvation para sa kaligtasan niya? Okay. Maganda yung tanong kasi turo yan ng tulip eh. Tulip total depravity ba yan? Apo, yung dun po sa audio niyo po. Election, limited atonement, irresistible grace, at preservation of saints. So, kanina yung aso? Sa inyo? Bro, ako may tatanong mamaya. O, yung aso, dinisiplina nyo na. Okay. Ang may tamang unawa at maling unawa. Yung piniliwanag mo, tamang unawa yan. Ano yung tamang unawa? Alam mo nyo ba yung assert authority, irresistible grace yan? Wala sigurong nakapansin nito, no? Ang irresistible grace kasi turo ng mga Reformed o Baptist. Kahit ayaw mo, ililigtas ka ng Diyos. Nakama? Parang napipilitan ka eh. Ngayon, hindi natin tinututulan ang Diyos may ginagawang ganyan sa tao. Pero may qualification yan. Okay? Kasi alam ng Diyos, yung tao magiging Berean din eh. Natanggap din sa kanya eh. So, i-apply natin sa pamilya. Ang irresistible grace, buhay na buhay yan sa pamilya, maintindihan nyo. Kung nag-assert, siyempre pag nag-assert, hindi gusto ng bata yung pinapagawa sa kanya. O sinosourcing nyo ba si Zoe ngayon sa Iki? So, ang kahit nga malalaki na yung anak nyo, akbayan nyo kung hindi pa nagtatanong, di ba? Anong bulong nyo? So, itong magandang halimbawa sa magulang sa anak.
May pinapagawa yung magulang na ayaw ng anak. Parang hawig na rin sa trabaho at saka sa school, no? Pero ito mostly magulang halimbawa natin. May pinapagawa ayaw mo. Pero nung lumaki ka, gusto mo na, nagpapasalamat ka. Bakit ka nagpapasalamat? Nabuksan ang mata mo. Kung hindi ka pala pinalo noon, wala kang disiplina. O hindi ka aasenso o hindi ka marami kang problema sa buhay ngayon. Di ba? Yan ang isang halimbawa ng irresistible grace. Grace na yung binibigay sa'yo at dahil sa pilitan, grace din pala yung inuutusan. Kasi akala mong grace yung TY, wag paluin ng bata. Grace yan. Hindi grace yan. Demonyo yan. Yung wag paluin ng bata dahil mag-grace puro amo-amo na lang. Maling grace yan. Hindi grace ng hindi tunay na, hindi ang biyaya ng Diyos, biyaya ng demonyo yan. No? Daya yan kasi ngayon na-spoil mo yung laman pero pagdating sa araw papahamak ang kaluluwa. So yung irresistible, hindi mo, meron ng Diyos sa tao, pero meron din yung pinakamagandang halimbawa, yung magulang sa anak. Tinipe din ng Diyos yan sa Hebrews chapter 12. Oh? Kung sino ang kanyang tunay na anak, kanyang kakastiguhin. So, ang tunay na anak, kinakastigo. So, hindi mo mapigilan yung palo ng Diyos. Irresistible, di ba? Pero hindi mo alam, nakabuti sa yan. Grace yan eh. Ang akala mong masama, mabuti pala. Later, maintindihan mo, kasi magpapasalamat ka. So, meron tamang unawa, may maling unawa. Ang maling unawa ng irresistible grace, yung turo ng, kapos na turo ng Baptist Reform na basta gusto kita maligtas, tapos na, ganyan lang. Wala nang detalye kung dahil nakita nagkaroon ng omniscience o foreknowledge ng Diyos na ikaw ay mauuhaw sa Kanya. Di ba? Wala nang paliwanag doon. Parang favoritism ang dating. So, kulang ang paliwanag. Calvinism, kulang ng paliwanag. Yan yung maling paliwanag ng irresistible grace. So, sana, JP, para mapakinabangan yung school, hanapin mo yung mga Christian doon, yung Baptist doon. No? Alam ko, may Christian sa mga school, alam nyo, kahit, siyempre, wala akong nagtuturo sa akin. Nung nasa Mapua ako, talagang hinahanap ko yung mga Christian. Okay? So, ngayon, yung iba pa, hindi pa kayo matured beret, pero utusan lang kayo, no? Lalakyan ng allowance, dadagdagan ng 100 pag nakakita ka ng Christian. Mga ganyan dapat pa. Tapos araw-araw, kung ano yung nakasharing, dagdag lang yung bonus. Kung mahirap lang kayo, ang bonus nyo muna piso, 5 piso, 10 piso. Kung kaya-kaya nyo, ang bonus nyo 50, 20, 50, 100 pesos. Yan. O pag may naakay na isang church, bigyan mo ng isang bonus na 1,000. Yan. Okay. So, Hello po. Okay. Sino to? Sherry po. Sige, Sherry. Yan, tanong ko lang po yung kay Melchizedek. Hindi ko po kasi masyadong alam. Bakit po wala pong talaan ng lahi si Melchizedek? Sinagot ko na yan. Kailangan tanungin mo yung ibang kapatiran dito. So, kailangan tanungin mo yung kapatid mo. Mga ate, kuya, papa, mama. Okay? So, tulungan mo si Kerish na makapagtanong din. So, tanungin mo rin sila nito. Itong talaan, bigyan na lang kita shortcut na sagot. Kasi nasagot na to kanina I-review mo, no? Review mo yung video. Wala pa yata nagre-review So, kailangan mag-review na kayo. Ibig sabihin, genuine ng puso nyo, naghahanap ng relasyon sa Diyos, na? Pag nag-review talaga kayo. Wala kayong talaan kasi may bago kayong pangalan, may bago kayong pagkatao. At hindi na kayo ligtas dahil sa magulang nyo. Ligtas kayo dahil berean na kayo. Yan. Konektado na kayo sa Diyos. Inampun na kayo ng Diyos. Anak na kayo ng Diyos. Yan ang shortcut sagot.
So, kailangan ituloy mo pa rin yung tanong sa kapatid mo, magulang mo, at kapatiran. Okay? Kompletohin mo yung 2A. O, sige. Bro, ako naman po. Sister Conching. Tanong ko po, ano po ang ginamit ni Kristo na pangalan sa bautismo? Ito plak na pala. Si Kristo nung binautismuhan, hindi niya kailangan ng pangalan. Siyempre, yung bautismo ni Juan ay walang pangalan. Eh di pangalan ng Diyos Ama, Jehovah, no? O Yod-He-Vav-He. Ngayon, pag sinabing pangalan ng Diyos Ama, hindi kailangan bigkasin lagi. Pwedeng hindi na bigkas basta may unawa. Okay? Okay, dito tayo si Kristo nung nagbautismo siya ng mga disipulo. Hindi niya babanggitin ang pangalan niya. Parang katulad lang niya si Juan Bautista. So, siya na yung taga-bautismo sabi sa Bible. So, nung siya pa yung literal nagbautismo, siya mismo, hindi niya babanggitin yung pangalan niya. Pwede niya banggitin ang pangalan ng Ama. Kasi, siya ang may authority mag-baptize. Kahit, hindi lang, kaya tayo nagbabanggit ng pangalan, nagpo-proxy tayo kay Kristo. So, ibig sabihin, pag nagbautismo ka sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin, nagpo-proxy ka kay Kristo. Binanggit mo yung pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Yesu Kristo, sa authority din ni Yesu Kristo. Yan yung parting tama na paliwanag ng Trinitarian na pag ibig sabihin ng pangalan ni Yesu Kristo, authority ni Kristo. Tama rin yan. Pero meron din binabanggit na pangalan. Whether nabanggit na malakas o hindi nabanggit na malakas, nasa isip. Ang importante yung revelation. O iba pa yung revelation. Dala ni Kristo, si Kristo yung, si Jesus. Jesus ang pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. So, iba pa yung revelation yan. Pero yung katutubo na ibig sabihin yan, nagbautismo ka, kahalili ni Kristo. Ito yung tamang unawa, vicar of Christ, no? Kahalili ni Kristo. So, si Kristo ang nagbautismo, pero ikaw lang yung gumawa. Kaya, sabi nga ni Kristo, binigay ko sa inyo yung susi ng karenlangin. Sino mang iyong kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Siyong tatalian sa lupa, tatalian sa langit. O, sino mang iyong kasalanan patawarin, patatawarin sa kanya. Sino mang di nyo patawarin, di patatawarin sa kanya. Isa na yung bautismo dyan. Turo ni Jackson yan, yung bautismo. So, meron pala tayong kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, magkalag sa lupa at para sa langit. Representative pala tayo ng langit. Antindi, no? Yan yung inassign nila sa Papa sa Roma, kaya yung Protestante, iniiba yung interpretasyon. Pero biblical yan. At ang gaganap yan, hindi Papa sa Roma lang. Mali. Hindi Papa sa Roma. Kundi lahat ng tunay na anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos, pag lumago siya, nasa kanyang salita ng Diyos. Siya yung theophany ng Diyos sa lupa. Siya yung representative ng Diyos lupa. Parang sinasabi nila ng INC. Yung iglesia ang binigay ng kapamahalaan. O tama. Tunay ba yung iglesia nila? Race to lang Ang tunay na iglesia, may pagkaberian, lumalakad sa dagdag na liwanag. Lumalakad, may progresibong lakad sa liwanag ng kanyang kapanahunan. So siya ang representative ng Diyos sa lupa. O, nagsimula dito sa Seven Thunders, then naniwala sa kanila. Yun ang representative ng Diyos sa lupa. May dalang rapturing faith. So, yung bautismo sa pangalan ni Jesus, isang halimbawa lang. So, mas malalim na unawa dito, hindi lang bautismong lubog, yung paghuhukom mo. May kapangyarihan ka magpatawad Tama si Jackson, pag nilubog mo, napatawad. Pero type lang yung lubog. Yun namatay kasi yung kasalanan, tapos nagbuhay ka sa... Type yan sa hukom ministry. Na araw-araw, pinapatay yung mali mong gawi para magkaroon ka ng bagong pagkatao. May nagtuturo. Hindi supernatural lang yun. Ay, iba na yung panlasa ko. Hindi, may nagtuturo din. Ginagamit din yung kapatiran. Ginagamit din yung hukom ministry.
may taong ginagamit para turuan ka ng tamang asal, tamang gawi. Hindi natin winawala ang supernatural na magbabago panlasa mo. Pero ginagamit din yung tao. So, yung bautismo sa pangalan ni Jesus na for the remission of your sins, malalim pala yan. Siguro magtapapaksa ako niyan, no? Itatagos ko yung remission of your sins dun sa John 20